Talakayang may kabuluhan, mga isyu ng bayan, impormasyong dapat nating malaman. The Big V. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. Big V. The Big V. Kasama sina Mike Cervera, Takero Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jarrett, Chris Ulo, at Jake Magnus. The Big V. Makakapal ang mukha, matitigas ang dibdib, galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The Big V. Makipagkulitan, makipagbardagulan, makipagtalastasan. The Big V. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. So yun, nagbabalik po kami, ang The Big B, mga kababayan ko. Eto na yung ngayon. Siguro kilala nyo naman yun. Kasi minsan nasa mga comedy bar, yung meron akong nakikitang kamukha ni Sarah. Bukod dun sa Chucky ni Attorney Claire. Si Attorney Claire naman kasi nagpauso no? Ayan tuloy, yung mga DDS galit na galit. Nagmumura pa nga Yung mga kaibigan natin, galit na galit Siguro hindi rin makabanat. Mahina si Sarah, no? Na sumagot sa mga ganyan. Pero alam nyo mga kababayan sumagot si Sarah kay Claire, Ay, ano daw? Papadisbar. Disbar. Kita mo, yun lang yung sagot mo, papadisbar mo lang. Nasaktan. Hindi, pero mas malupit yung sagot ni Claire. Sino ba dapat ipadisbar? Yung Diba? nagmumura at nagtatangka ng buhay. Yun, di ba? Yung pagsapak pa lang sa sheriff, dapat disbarment na yun. Patagal na yun yung pagsapak niya sa sheriff. Actually, ito yung hindi nila naintindihan yung pagsapak ni Sarah sa sheriff. Akala ng mga engot-engot na mga DDS, parang wala lang yun. Kasi yung pagsapak niya sa sheriff, yung sheriff is parte ng judiciary yun. Correct. Na sumusunod lang yun sa utos ng korte. Si Sarah abogada, dapat naintindihan niya yun. Sabi nga nila para bang hindi abogada nga. Oo nga Pero dito, balikan natin. Hindi naman sa pinag-aaway natin si Attorney Claire, tsaka si Sara Duterte, si Vice Presidente. Para magkatapusan na kayo, bakit ba hindi natin gawin ng isang matinong debate? Di ba? Ayun, debate na lang. Debate na lang, Sarah, tsaka si Attorney Claire. Para matapos na. Si Attorney Claire, tinanong ko, sabi niya, anytime, anywhere. Si Sarah mukhang, wala. Pati yung mga vlogger na hindi sinasagot. Ang maganda dyan, kasi parehas sila abogada, diba? Hindi, pero si Sarah, admitted na hindi siya matalino. Talaga? Hindi namin niya yan, sinabi niya nung kasi nasa Iloilo ko nun Tapos kung mababalikan ninyo yung speech niya sa Iloilo, sa unit team, inamin niya yun. Kung hindi siya gano'ng katalino. Hindi sa bobo talaga siya ganon. Ewan ko lang kung ano big sabihin. Pero sinabi niya kung kukumpara mo ko sa ibang mga kandidato. Tama ko lang, baka mamaya magalit sila. Ano ba opposite ng hindi matalino? Bobo, hindi matalino. Diba? Balik ta rin ko, ano opposite ng matalino? Di engot, bobo. Bobo. Di yun. Ang dami pa nating pasikot-sikot, yun din naman ang tutunguhin nun pero ngayon, kung aminado naman pala yung ale na si VP Sara Duterte na bobo siya, bakit gusto mo pang maging presidente? Ang pagiging presidente, daig mo pa dapat yung talino. Oo nga, Takero, diba? Bakit gusto mo ba yung maging presidente? Hindi ko naman gusto maging presidente. Hindi. Hoy, kaming dalawa niya na nag-uumpisang nagagalit niya kay Sara Duterte noon di ba ang dami nagagalit sa atin ng mga DDS noon? Kasi akala nila dati nung pandemic na dilawan daw tayo. Kasi tinitira namin si Sara. Tinitira nyo pala? Pandemic. Saan nyo tinitira? Sa likod, sa harap. Kahit nakatagilid, tira ng tira sa post. Buti hindi tayo nagkaharapan nun, no? Hindi. Kasi tayo noon, di ba? Iba kaming galing ni Takero sa ibang grupo. Kayo naman nung kasi, sila yung mga naunang mga DDS mga sila mga hardcore na. Nakapundasyon na sila tayo, kami ba naman nun Kapapasok lang namin sa YouTube Norman yung binabanatan nyo. si Norman Mangusin. Uy, mamaya meron daw showdown sa may Norman Mangusin at saka yung kaibigan natin. Si Romy Diaz. Uy, boxing ba? Boxing! Talaga? Sa harap ni Jose Rizal. Alas 8 daw yun. Luneta? Sa Luneta. Pero balikan natin, sa totoo lang, ewan ko kung ako lang nakapunan nito. Kasi minsan tingin ko kay Sarah, mukhang boksingerong bakla,
Hindi, ako lang Marami naman. na naman Ako to. magagalit sa'yo Baka eh. body shaming yan, ha? Di ba body shaming Hindi yan? body shaming yan. Sa akin lang naman, minsan kasi... Boss, galit ka ba sa mga bakla? Hindi wala. nako, mahal na mahal ko yung mga yan. Oo. Isa na lang yata ang bakla ang kinaiinisan ko. Sino? Oo. Malaking malaki siya. Hindi yun. Sino yun? Sino yun? Oo. Sobrang taba. Oo. Eto, ang hihina talaga na itong mga kasama. ang hihina, pumikap eh. Hindi ko mag-gets. Hindi mag-gets. Wala, Ibulong mo na lang mahina. mamaya. Mahina, oo. Alam nyo, kailangan pagka ako kasama nyo sa medyo kailangan yung sense of humor malawak. Pero dito, Huwag mo na pangalanan, Oo, wag dito. Wag dito, wag dito. Wala, oo. Pero lahat naman, kasi mga empleyado ko, puro mga bakla. Totoo yun, totoo yun. Totoo yun. Nakasama natin, di ba? Di ba nung nag-travel tayo, puro bakla. Puro bakla pala yun? Kita mo, muntik mo na mapagkamalang babae. Ganon. Magagandang bakla yung mga, mga staff ko sa office. Ngayon, eto na. Minsan lang naman, sa akin lang to, hindi kayo kasali. May siguro yung mata ko, medyo may problema o may something na kailangan ko talagang ipaayos na. Pero tingin ko talaga mukha siyang boksingerong bakla minsan. Oo. Yung pang piyesta ba? Oo, yung ba para bang tignan mo. 'Di ba? Kung buboksing Di ba sa piyesta uso yun, di ba? Boxing ng bakla, di ba sa piyesta uso yan? Lalo na kapag si Sarah, yung bang bad trip. Tignan mo yung itsura. Di maano talaga, ang napuna ako naman kay VP Sara, mahina siya mag-handle ng situation. Pikon. Kapag halimbawa, nakarinig siya Nakakatakot ng yan. hindi maganda, wala siyang pangalawang pag-iisip na, teka lang, kalma muna ako. Wala siyang ganun eh. Kung ano yung masabi niya, kung ano yung mabanggit niya, Yun na yun. yun na yun. Nakakalimutan niya kasi na vice presidente siya. Nakakatakot yung gano'n, yung pabara-bara. Kapag marami na tayong kahit sa kasaysayan ng mundo, di ba? Kung hawakan mo yung bansa bilang presidente, tapos gano'n yung ugali mo, nakakatakot yun. Marami nang napahamak sa kasaysayan ng ating mundo ng mga malalaking lugar o malalaking bansa dahil po sa maling desisyon Yan. ng isang leader. So kung maglalagay tayo ng leader, of course, sabihin na po natin hindi corrupt, pero bukod doon sa hindi corrupt, marunong mag-isip. Matalino. At saka hindi pa dalos-dalos kasi kapag walang pasensya, kapag dire-diretso lang yung kapag galit na galit, kitingnan niyo si BBM, 'di ba? Banat-banatan na pero nakangiti Okay pa lang. rin. Hindi na di-distract eh. Kung ano yung niya, focus dun lang. Kahit banat-banatan pa siya ng kahit na sino. Sa akin naman, wag na tayong lumayo sa sinasabi kanina ni Takero. Paano sabi ni Takero, bobo raw si BP Sara eh. So, paano makakapag-control ng sarili yon kung bobo nga? Di ba? Sabi mo yun, di ba? Hindi sinabi niya sa Iloilo. Di ba? Akala ko yung opposite eh. Sabi mo, inamin, hindi! Sinabi mo, inamin niya. Hindi ko nga, sabi ni Sarah. Di sinabi mo nga! Hindi, sabi ni Sarah, kukumpara mo sa mga ibang kandidato sa vice presidente, hindi ako yung pinakamatalino. Di bobo nga. Baka ganun na nga. Paano nga? Kaya wag na kayong magtaka kung ganun yung attitude niya, kung paano siya mag-handle ng situation sa mga basher niya. Katulad ng kay Attorney Claire, hindi niya makontrol yung sarili niya. Kaya, BP Sara, pagkakataon mo na to, ipakita mo kay Yussi Claire Castro na magaling ka. Debate. Debate, no? Debate. Oo. Parang- Sabi naman ni Attorney Claire, bibigyan daw niya partida. Ikaw na daw ang mamili ng topic na Ayun gusto na maganda. Pabor na pabor pa yun. Di ba? May kaibigan siyang hinamon din ng debate, di ba, na umatras? Wala ayaw. Di ba, meron siyang kaibigan? Si Si Guanzon. di ba? Si Palsis, di ba? Si Palsis. Oo nga pala, ayaw din pala. No? Ayaw din. Hindi, kita mo Maligo naman. daw muna eh. Kita mo. Wala, mahina yung ganon. BP Sara, wag ka nang magalit sa amin kung ganito kami magsalita. Kasi yung mga kakampi mo, tulad nila Guanzon, tulad nung malaki mata na mataba, at saka nung mga vlogger mo na yung mga
di umano'y pinagbabayaran nyo raw. Na-delay yung sweldo. O, di ba? Yung sweldo-sweldo. Delay yung sweldo. Dismiss yun eh. Oh, di ba? Eto na nga nando doon no, yung mga convo at saka yung tinatakbo daw nung isang bata ni Sara, Sino ba ni yan? BP Sara, yung bayad para sa mga DDS vlogger. Sino bang vlogger yun? Yung nagngangalang Tio Moreno na meron daw jowa din daw di umano. Ayon na lang naman sa chismis na may jowa din daw na na bading. Yung Alvin. Oo, yun daw yun eh. Yung Alvin, oo. yung Alvin. Na nasa dahig, na Kasi nakatambay Alvin doon. nga. Magshota pala sila. Sabi daw. Sabi. May kaibigan tayong Alvin Hindi ba yun? Iba. Oo. Alvin na taga Netherlands. Oo, bigla na lang sumulpot yun, Oo. Oo. Nabalitaan ko lang yan, yung kalat na kalat yung issue na yan na, ayun nga, mambira. Totoo ba yun? Oo. Daw. Sabi nga Totoo yung totoong may chismis. Totoong may chismis. Oo. Daw nga, Well, sabi ko kung nga yan ang problema nila, then isolve nyo yan. Oo. Basta kami ni Sangkay wala nang ganun. Ayaw namin nang napipigilan yung aming mga content. Ako never talaga ako kasi Yung malaya tayong makapagsalita. correct. Gusto ko genuine yung mga content na ginagawa ko kung sino man ang sinusuportahan. Ginagawa na. ko. Isama mo si Takero. Bakit natin pala. Sorry. Natin. Bakit parang ikaw lang? natin. Di ba? Masaya yung ganon. Pero nakakatuwa naman dahil nga tayo matatagal na tayo magkakaibigan at kabisado na natin ang isa't isa. Nagkakaintindihan tayo. Hindi katulad nila na tila ba parang Tingnan niyo yun. Tingnan mo tayo di tayo nakakasundo minsan sa mga bagay-bagay na kino-content natin Pero wala sa atin wala. Sila, di ba? Meron sila mga bagay na hindi pinagkakasunduan. Nag-aaway sila. Yun ang tinatawag na. Pinapublic pa nila. Dinadamay pa nila yung mga viewer nila. Yun. hindi ka parang sila nagbabardago lang. Yun nga. Yun yung maturity sa politika. Dapat marunong ka mag-handle sa ganun. Hindi mo dadamay yung pagkakaibigan nyo dahil lang sa politika. Minsan may nagla-live ako, si Mike Cervera. Saan kay John? Ginagano ko lang.